Sanay na sanay tayo sa mga religious cliche. Tayo magkakaisa, kaya kayo intercessors, yung heartbeat ng Lord Jesus, kuha ninyo. Kailangan natin ipanalangin ng church. Kailangan ipanalangin natin ang sangkatauhan. Hindi dapat mag-stop ng pagpipray mga Christians. At meron nga nagpipray pero iba ang prayer. Dahil nga, pagka ikaw ay full of bitterness, anger, hatred, edi, hipuin mo po sila, ituro mo ang tunay na pag-ibig sa kanila. Puro sa kanila yun Hindi sasabihin, Lord, tulungan niyo po ako. May pagpapakumbaba. Hindi ba natatandaan niyo yung dalawang mama sa simbahan, nagpunta. Tapos nananalangin. Sabi nung religious person, salamat, hindi ako katulad nung katabi ko. Yun, sabi, no? Ako yung nag-aayuno, nag-tithes, puro ako. Kung yung kanyang good works na sinasabi. Tapos yung isa, dinadagukan niya yung kanyang sarili. At hindi man lang makatingin sa langit. Ako isang makasalanan. Patawarin niyo ako. Umiyak siya sa kasalanan niya. At niyo yung dalawang tao na ito, dinadagukan. Sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito yung word na yun. Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Napakasimple. Siya may humility. Inaamin niya yung kanyang kasalanan. Samantalang yung isa, religious person. Sabi niya ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao. Wow. Intercessor yan, nananalangin yan. Dalawang klase ng taong nalapit sa Diyos. Dalawang taong approach niya sa God. Pinasasalamatan. Englishin nga natin, baka iba sa English. Okay. God, I thank you that I am not like other men. Di ba ganun yung kambing, nakataas ulo lagi? Tapos, tinataas niya ang sarili niya para maabot yung talbos doon sa ibabaw. Naakyat sa puno. Ang tupa, hindi. Ang tupa, hindi climber ito. Ang tupa, hindi browser. Grazer. Yung mga damong tumutubo, tsaka pati ugat, dinano niya pati ugat. Ando na nutrients, yung inunguyan niyang maigi yun. Kaya katataba. At saka yung kanyang mga balahibo, nakakover sa kanya. Ang covering niya, makapalang covering. Sabi niya dito extortioners, yung iba, unjust. Kasi, tax collector yung kanyang katabi Parang may nalalaman siyang masamang ginagawa nito Extortioners, unjust adulterers. Okay. Or even as this tax collector. Sabi niya, katabi niya. Tagalogin natin yan. Okay, tingnan. O gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Tatabi ko. Kuminsan kung maduro ang isang tao, Pero tapos din mo. 2 ulit ako nag-aayuno. Sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapu. Giver. Kilala na ba kayo ng giver na pinagmamalaki niya tuwing siya mag-give? Tapos yung kanyang binigyan, pag-aari na niya, hindi maaaring magkamali sa kanya, susumbatan niya. Itong eye-opener na messages natin for the past 2 weeks. Sowing, reaping, tapos itong i-reveal ang true character at the end. Tingnan nyo, kaya ito ay isinashare ko is to encourage us. To go by the principles ng God. Yung kanyang gustong mabago sa ating buhay para tayo ay makiayon doon. 2 ulit ako nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Di lalo na yung hindi nagbibigay. Ito yung nagbibigay, pinapasikat niya. But God is not impressed with all of this.
Yun ang tinutukoy ni Jesus dito. He is not impressed. Nag-aayo, no? Para kay Lord. Ano nga ito sa iyo? Nagbibigay ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. God is not impressed with all of those without life change. Yung karakter mo nagbago. Kaya yung karakter ang i-reveal niya yung karakter. That you're doing all those things na akala mo sa paningin mo ay maganda para sa iyo. Proverbs 16:2, bumabaksa ka doon sa Proverbs 16:2, na sa iyong paningin, pure lahat ang ginagawa mo. Pero ang Panginoon, yung motive, tinitingnan ng Diyos. Yan yung ibig sabihin ng weights the Spirit, tinitimbang ang Spirit. Sa ibang translation yan, ang sabi diyan, the Lord judges your motives. Yung motibo mo kung bakit mo ginagawa yon. Importante yung motibo. Ano ba ang motibo talagang dapat? Tatanong ako sa inyo. Sige, sumagot na kayo dyan, kaya hindi ko naririnig, pero nararamdaman ko yan. Okay, sige. Ano ang motibo ng Lord? Love. Wala nang iba. Love. From the heart. Hindi ba sinabi na yun sa natatandaan yung 1 Corinthians 13? Ibigay man, pati buhay mo, ibigay mo man, sunugin man, pero kung wala kang pag-ibig, bali wala. Have not love. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Kaya kung nagpapako ka nga sa krus para sa mahal na araw, it profits nothing. Kasi if you love Jesus, you will not insult Him. Hindi mo iinsultuhin yung ginawa niya. Ginawa na niya ang hindi magayang magawa ng sangkatauhan, tapos gagawin mo pa. Parang, Lord, kulang pa ang ginawa mo, dadagdagan ko pa. Parang ganon. Yung pagka ikaw ay naghihiganti, Lord, wag ka na, sabi niya, vengeance is mine. No, wag ka na mag-abala, Lord, kaya ko ito. Ako nang gaganti. Alam niyo yung problema ng tao talaga. Ito ang bottom line. Right? Para madali nating maintindihan. Ito ang bottom line. Ito talaga ang sumakwenta ng lahat. Gustong maging Diyos. Yun ang sumakwenta niyan. Yun ang usapan sa garden. Pag kinain mo yung bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman na masama, mabuti, okay? You will be like God. You will know what is good and what is evil. Ayaw ng Diyos yun na ang tao ay, kasi yun ang issue sa heavenly. Kaya natin kailangan ng kaligtasan. Hindi, si Lucifer na naging si Satanas, na noon ay ahas, kaya nando sa garden, hindi niya gusto yung plano ng Diyos sa sangkatauhan na ang mga tao magkaroon ng dominion at isubdue ang earth. Kaya para lang niya makontra yon, i-defile. Para niya makontra, i-defile. Hello, nandiyan pa ba kayo? Para niya mahinder yung planong yon, kailangan magkasala ang tao. Pagka nagkasala ang tao, mahihinder yon. Okay? Kaya ka ibinubuyo sa kasalanan. Kaya ka ibinubuyo sa maraming tukso. Dahil meron kang calling. Kung wala kang calling, hindi ka hipuin, hindi ka atakihin. You're under attack because you're being used of God. Ginagamit ka niya. Nandun ka sa direksyon ng kanyang plano. So you will be attacked, your family will be attacked. Pinuri lang si Job eh. Napapansin mo ba yung aking lingkod na si Job? Si walang katulad.
Okay? Di ba? Natatandaan niyo yun? Eto kagad natake niya kagad Sabi niya, paano hindi? You put a hedge of protection around him. Pinoprotektahan mo ang kanyang ari-arian. Pinoprotektahan mo ang kanyang pamilya. Alisin mo yan kung hindi sumpahin kanya sa kanyang mukha. Nakikipagtalo siyang mabuti. Pero ang Diyos, ang laki ng tiwala sa tao. Sabi, sige, huwag mo lang siyang papatayin. Sige, alam niyo, ang Panginoon ay napakabuti. Meron tayong namanang ugali, hindi sa Diyos nang galing yon. Yung pride, yung kapalaluan. Ang original na katakawan, ang original na kasalanan ng tao, katakawan lang. Sabi niya, huwag mong kakanin, sabi ng Diablo, kanin mo. Okay? Tapos, naging maganda sa paningin, naging katakam-takam, kinain. Ang original sin ay katakawan. Hindi pride. Nung kinain niya yung fruit, alam niya ang mabuti at masama, di kapareho na siya ng Diyos. Ayun na, ang pride. Pumasok na sa isang tao, naging proud. Kaya mga kambing, ganun, laging taas ang ulo. They climb up to reach kung ano yung gusto niya. Yung tops, yung mga talbos-talbos, sa puno yan, puno, tree. Akyatin niya yung tree, kunin niya yung talbos. Ang motibo, mahalaga. Ang motibo. Nagukuha niyo ba ako? Tinan niyo ito, kahit ikay magsalita, kahit magaling kang magsalita, tinan niyo yan, verse 1, tinan niyo. Though I speak, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel. Orador. Ang galing. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw o pompyang na tumatangiti. Pero tinan nyo, sino ba ang nagdi-decide ng iyong love? Ikaw, pag sabi mo pagharap mo sa salamin, talagang ikaw, napakabait mo. Nasa harap ka ng salamin, ikaw ay mapagbigay, tinan nyo yung kung gaano ang kabaliwan ng isang tao. Kayo ba'y nakikinig pa? Kabaliwan ng isang tao, kahangalan ng isang tao. Iniaangat niya ang kanyang bangko. Sabi nga ni Apostle Paul, hindi ako makikipagpantayan sa kanila, kay hahangal nila. Inihambing, itinataas nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang end time messages natin, papaano ba tayo yung judgment, iba-iba yon, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang places yon. Tulad ng judgment seat of Christ. Ang tinignan natin, yung judgment of the nations. Pagbalik niya, kakalapin niya ang mga bansa. Mga buhay pa yon. Pero meron ding great white throne, o judgment of the dead, yung dead, great and small, yung mataas ang katungkulan sa pinakamababa, at saka iluluwa ng dagat. Merong mga ganong insidente na i-judge niya. Pero sa Great White Throne, walang ligtas. Mga hindi kumilala kay Jesucristo. Tapos yung sa Judgment Seat of Christ, mga save yun. Pero yung mga ginawa nila, uhusgahan doon. Pero itong tinutukoy ko, itong ating pinag-usapan nung Sunday, yung tungkol sa the true character of a Christian revealed, ito'y serious na message. Ito yung, kung meron ka talagang, ito'y take notes at ito'y tatandaan mong mabuti. Alam mo tinutukoy ko? Gets niya ka? Alam niyo tinutukoy ko? Hindi sila, ikaw. Alam mo, tinutukoy ko tungkol sa iyo. Dahil meron ka nito. Meron bang time na nagwo-worship ka, iba nasa isip mo? Meron bang time yung concern sa poor, mahihirap, iba ang motibo ng isang tao? Mara hindi ikaw, pero isang tao. Tulad halimbawa pagka-eleksyon. Iba, gusto lang niya maging popular. Giving.
Tenta mo. Meron bang time na ang malasakit mo ay hindi kalooban ng Diyos? Tatandaan niyo si Peter? Nung una, blessed are you, Bar Jonah, sabi ni Jesus. Pangalawa, get behind me, Satan. For you are not mindful of the things of God, but of the things of man. Sabihin, yung emosyon mo, yung malasakit mo na makatao, sabi niyo yung word na yan, makatao, humanism. Number one killer of faith and grace. Humanism. Yan ang ginagamit ngayon ng mga Satanism, humanism. Mautak yan. Hindi niya sasabihin, okay naman sa iyo ang pumatay, huwag ka lang mahuhuli. Alam mong hindi totoo yun. Hindi. Ang gagamitin niyan, ikaw ay maging mabait sa kapwa mo, ganito ang gawin mo. Ganyan ang sasabihin niyan. Na para magaganda talaga. Brotherhood, magaganda talaga. Pero ang nasa likod nun ay Satanism yon. Kaya yung true Christian and impostor Christian will be revealed kasi nga, the heart of man is deceitful above all things and desperately wicked unless a grain of wheat falls on the ground and dies. It remains alone. But if it dies, it produces much grain. Ibibigay mo ang iyong privacy. Wala ka ng privacy. Ang iyong pera gagamitin mo. Wala kang mental reservation. Totoo. Yung authenticity. Totoo. Ganon. I-enjoyin mo yung grace ng God. I-share mo yung grace ng Panginoon. Yung goodness ng Panginoon. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, ang kalaguan ay may kinalaman sa Kanya sa tumawag. May pagtatapat ako sa inyo. Mga intercessors, you better listen to this. Ang kalaguan ng HTBC, tandaan niyo to, di ba? Walang kinalaman sa sinumang tao. Walang kinalaman sa akin. It has something to do with the God who called me. Sabi niya, I'm going to use you. At naniwala ako. Nanalig ako na ako'y gagamitin niya. It has something to do with the Lord Jesus. Siya ang tumawag sa akin. Tapos, yun ang may kinalaman kung bakit lumalago ito. Pero, ang unang-unang requirement, sabi niya sa Luke 9:23, ito ang kanyang kauna-unang requirement sa iyo. Tinan niyo. Patayan ang usapan eh. Patayan. Alay ng buhay ang usapan eh. Then he said to them all, if anyone, kung sino man ha, if anyone desires to come after me, kung sinong yung biglang nagmithi at sumunod, let him deny himself. Kung ikaw ay panay ang depensa mo sa sarili mo, you are so defensive. Tinatanong ka pa lamang, dumidepensa ka na. Diba? Bakit ba ngayon ka? Bakit ngayon ka lang? Ay, paano naman po? Defensive ka agad. You have not denied yourself yet. You are more concerned about your reputation, about your self-esteem, ganyan mas concerned. Pero yung deny self, ibig sabihin nito, limutin mo na ang ukol sa sarili, yun sa Tagalog niyan. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Yun muna. Pag hindi mo nagawa yung number 1, tiyak, 100% walang 2, walang 3, walang 4. Kailangan mo pa ba maging mathematician? Para malaman mo yung logic na yun? Hello? Mga minamahal ng Panginoon, hindi ba ang lagi, pag kami number 1, pwede. May number 2, pwede. Pero pwedeng wala, pero pwedeng meron. Pero pag walang number 1, 100%. Walang 2. Oh, ganun kasimple po yan. Kaya, ang journey o yung paglalakbay mo kasama ang Diyos. Okay? Nagsisimula yan sa unang hakbang. Pakahalaga yung unang hakbang. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, itong unang hakbang, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tapos, at magpasan ng kanyang krus.
Araw-araw. Ang cross ministry na yan. Ibig sabihin, you will sacrifice for other people. Ang sacrifice ni Jesus Christ is to save mankind, to sacrifice. Yan ang krus, ministry, service. Tapos, at saka ka lang pwedeng sumunod and then follow me. Kaya kung puro depensa, puro bitterness, puro resentment, anger, hatred, slander, ay di napakalayo pagka lumayo sa katotohanan ng isang tunay na lingkod ng Diyos. At hindi pa huli ang lahat. Kaya tinan nyo, sa worship, sabi sa Isaiah 1, verse 10 to 17, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng Sodoma. Makinig kayo sa kautusan ng ating Diyos. Kayong bayan ng Gomora. Sodom and Gomora ang kausap. O ang unang salida sa Isaiah, Sodom and Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kayong mga pinuno. O, tinan nyo yan. Leader. Then, verse 11. Ano sa akin ang dami ng inyong mga handog? Puno na ako sa mga lalaking tupa na handog na sinusunog at ang taba ng pinatabang baka at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero, mga kambing na lalaki. Nang kayo dumating upang, tinan niyo yan, tinan yung word. Nang kayo dumating upang tingnan ang aking mukha, sinong humiling nito't mula sa inyong kamay na inyong yurakan ang aking mga bulwagan? Tingnan mo rin, yurakan. Sa English, tingnan yung word na yan. When you come to appear before me, who has required this from your hand? To trample my courts? Nagpupuri pa yan ng mga nakataas ang kamay. To trample my courts? Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot endure iniquity and sacred meeting. Tagalog. Tagalogin natin. Huwag na kayo magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan, ang Sabat, pagtawag ng mga kapulungan. Hindi ko na matiis ang kasama at ang banal na pagpupulong. Fed up na ang Panginoon sa ganun. Nasawa na siya. Ini-express na niya rito yung worship na hindi totoo. Kaya sabi ni Jesus, God is seeking true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Ang aking kaluluwa ay namumuhi sa inyong mga bagong buwan at sa inyong mga takdang kapistahan. Ang mga yan ay pasanin para sa akin. Ako'y pagod na sa pagpasan ng mga yan. Ang aking kaluluwa ay namumuhi sa inyong mga bagong buwan, new moon, at sa inyong mga takdang kapistahan. Ang mga yan ay pasanin para sa akin, ako'y pagod na sa pagpasan ng mga yan. Kapag inyong iniunat ang inyong mga kamay, sa English, when you spread out your hands, ganyan ang forma ganyan. Hindi ba kayo napakasimple lang na ganyan unat unat When you spread out your hands, hindi nakabuka pa kamay. I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Tinan niyo bakit sinasabi yung full of blood? Kasi when you are angry without reason to a person, you are a murderer. Wala namang ginagawang masama sa iyo, ganun na lamang ang galit.
So when you spread out your hands, and I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash yourselves. Make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Tinan niyo sa Tagalog yun. Tagalogin muna natin. Maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Yun ay sarili mong decision. Pero magagawa lang ng isang tao yan. Kung magre-repent, at tala nyo ang repentance ay admission. Yung kinikilala mo yung wrongdoings. Hindi mabago ang isang tao hanggang hindi niya kinikilala ang ginagawa niya ay kasalanan. Kasi ang kasalanan, binabago ang tawag para magandang pakinggan. Halimbawa, ang mangangalo niya, yung ay tatawagin nito yung lalaking adulterer, tatawagin. Yan naman ay playboy. Playboy, Di parang ang sex ay play. Yan naman ay playgirl. Parang ganon. Yan hot babe. Pero yun malaswang babae yun. Pero hot babe. Sundan niyo pa ba ako? Nire-rationalize, dina-downplay. Okay. Kaya sabi rito, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin, tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Okay, di siyempre may kinalaman sa humility. Inyong hanapin ang katarungan. Ang katarungan ay sa Diyos, sa kamay ng Diyos. Ang katarungan, Diyos ang nagbibigay ng katarungan. May ba tayo doon? Hindi ikaw. So, Englishin natin to. Tinan niyo. English yan. Learn to do good, seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Tutulungan natin yung mga balo, yung mga nahihirapan, yung mga fatherless. Kukup-kupin mo sila, tulungan mo sila, i-defend mo sila. Kaya tinan nyo, yung worship, pwede ka nagwo-worship pero pretends, hindi tunay. Pwede kang may concern sa mga poor, parang si Judas, no? Concern sa mga poor, pero ang totoo, sinisik naman niya yung gusto niya magnakaw doon sa kaban ng church. Pwede bang malasakit? Si Peter, okay? Pwede. Pwede hindi totoo ang malasakit mo, kunyari lang. O ikaw ay man pleaser. Pag kami nakakakita, tsaka mo lang ginagawa. Man pleaser. Pwede ka bang mag-offer ng sacrifice? Tapos, hindi ka naman karapat-dapat? Naku, wag mong papasukin yan. Yung gawa ng priest, gawa ng high priest, tapos ikaw ang gagawa. Please. Gusto mong pantayan si pastor, tapos ikaw ang gusto mong kunin mo yon? Hindi ko iniloklok ang aking sarili, pero gusto mong pantayan at gusto mong manahin. Okay. Yung aking itinitrain ngayon, yung aking ninonurture at nagtitiwala ko na ang Panginoon ay hindi maaaring magkamali. Siya may kababaang loob at hindi yung posisyon ng kanyang minimiti. At hindi lang yun. Siya may kapasidad. Not even money is yung secret motive ng heart niya. He can really make money kung gusto niya. So yun ang aking tinitrain. Yun ang aking nakikita na may puso na gagamitin ng Panginoon. Hindi yung kahit sino may mithiin at targetin, tapos pag hindi niya nakuha, susunugin na niya ang church.
yaman din lamang na hindi ka magiging akin. Hindi ka pakikinabangan ng iba. Ganyan yung di ba? Ganyan yung teleserye, di ba? Pero totoo yung ganyan ang thinking ng mga tao. Ginigilitan ng leeg yung babaeng mahal niya dahil hindi siyang mahal. Iba. Hindi siya Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Pero tinan nyo. 1 Samuel 13, verse 8 to 9. Then he waited 7 days, according to the time set by Samuel. Kaya si Saul to tinan nyo. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. Na-pressure sa tao. Hello, nandiyan ba tayo? Si Aaron na-pressure sa tao, gumawa ng golden calf. Tatandaan niya yan? Tapos lahat ng kanilang mga goal, bigay sa akin, mga earring ninyo, sing-sing, lahat ng ginto. Tinunaw, tapos gumawa ng golden calf. Sculptor siguro si Aaron, sculptor. Nagawa niya bilis Nagawa ka agad. Habang si Moses hindi natin alam kung bababa pa si Moses, gumawa tayo ng golden calf. Gumawa na tayo ng nakikita natin, Diyos-Diyosan. Then he waited 7 days, according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. Siya naghintay ng 7 araw. Nasubukan niya na ba maghintay na 1 linggo? Alam ba, may sinabi si pastor, gano'n, tapos nakakulong pa rin ako sa kwarto. Sasabihin sa inyo ni Mami, nagbabasa pa ng Bible, nagpe-pray pa sa kwarto. Naiinip ka na. Kung minsan pupunta sa akin, meron sasabihin sa akin, pero pag hindi agad ako nakalabas, tatalilis na agad ng alis. Hahanapin ko na naman, nasaan ka? Ala ko nandito ka. Paglabas ko, wala, hindi makahintay. Mahirap yung hindi ka marunong maghintay sa leader. Naman ba tayo doon? Pumunta ka doon kailangan mo siya. Tapos nung hindi lang nakalabas sa oras na gusto mo, tatalilis ka na uli. You better wait. Naghintay siya 7 araw ayon sa panahong tinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel hindi dumating sa Gilgal. Ang taong bayan ay nagsimulang humiwalay kay Saul. Nag-alala siya tungkol sa tao. Pag wala kang fear of God, ang matitira sa iyo, Fear of man. Yun. Okay, tuloy natin. Kaya sinabi ni Saul, dalhin sa akin ang handog na susunugin. Yung akin yan At ang handog na pangkapayapaan, dalhin niyo sa akin. Ako na mag-aalay. Kanyang inialay ang handog na sinusunog. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganun. Hindi mo pwedeng sapawan basta yung tungkulin na meron anointed talaga ang Diyos, meron siyang tinalaga para doon. Hindi mo pwedeng basta gawin yun. I-usurp yun Hindi ba si Lucifer usurper? Ako'y tataas, ako'y magiging pareho ng Diyos. Ganon, di ba? Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Pagkatapos niyang maialay ang handog na sinunog, si Samuel dumating. Lumabas si Saul upang salubungin siya at batiin. Okay? Tingnan niyo. Nakikita ba ninyo kung ano yung conversation? Alam na ninyo yung conversation yan. Mas gusto ba ng Diyos yung handog kaysa sa pagsunod? Kaya huwag niyo ipagpapalit yun. At saka bigla magtatayo ng church. Sinabi ba sa iyo ng Diyos magtayo ka ng church? May sinabi ba sa iyo? Bakit ka nagtayo ng church? Anong motibo? Hindi ba galit? Hindi ba bitterness? Hindi ba out of rebellion you started a church? That is not nice in the sight of God. Nakukuha ba ninyo? Anong ginawa mo? Sabi ni nang aking makita ang taong bayan ay mumuwil sa akin ay hindi ka dumating sa loob ng mga takdang araw. At ang mga Pilisteo ay nagkatipon sa Mikmas, natatakot siya sa kaaway. Ngayon, lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal at hindi ko pa nahihingi ang biyaya ng Panginoon. Kaya pinilit ko ang aking sarili. Tinan yan.
Pinilit ko ang aking sarili. Napaka-sacrificial, ano? Pinilit ko. Tinan nyo sa English, tinan natin. Okay. The Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. Napaka-martir. Eh di, wow. Okay? Kaya dito nagpalitan sila ng mga usapan. Dito nawala ang kanyang calling. Dito inalis ang kanyang pagiging hari. Sino ang mas malala ang kasalanan sa dalawa? Si King David o si Saul? Hindi, kung titingnan mo lang, ngayon, sa pananaw lang ng tao, si David, kinursunada, apo ng kanyang advisor. Si Ahithophel may apo, si Bathsheba. Si Ahithophel may anak, si Eliam. Si Eliam may anak na babae, pangalan Bathsheba. Nakita ni David naliligo. Sabi, nag-inquire, sino ba yung babaeng iyon? Sabi, yun po, hindi pa yun si Bathsheba na asawa ni Uriah na anak ni Eliam. Anak ni Eliam yan. At asawa yan ni Uriah. Pero hindi sinabing apo, sinabi yata apo ni Ahithophel. Binanggit yung name. Sinabi, yan ay apo ni Ahithophel. Ibig sabihin niya, Sir, hindi po katalo yung babaeng yun. Tama. Sinong malala sa dalawa? Eto, naggandog ka. Parang kung titingnan mo, very noble, ano? Hindi mo pwedeng gawin yun. Spiritual yung pinag-usapan dito. Yung isa, kasalanan niya, personal. Pagka ang kasalanan mo ay spiritual. Pagka ang kasalanan mo, blasphemy ng Holy Spirit. Pag ang kasalanan mo, dinidestroy mo ang church. At saka ikaw, ang kasalanan mo, you sow discord among the brethren. God will hate you. Biblical lahat yung sinabi ko. 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. Okay, tinan niyo yung una. Proud look. Pangalawa, lying tongue. Pangatlo, hands that shed innocent blood. Accuser yan. Okay. 18, a heart that devises wicked plans. Feet that are swift in running to evil. Maminamahal ng Panginoon, talaga naman ako'y makasalanan pa. Wala naman ako itinatanggi ako'y makasalanan. Umpa. Feet that are swift in running to evil. Okay, ano pa? False witness who speaks lies. Paano ba yung false witness? Eh, hindi mo naman nakita eh. Di ba yung mga false witnesses kay Jesus? Sinasabi ng mga false witnesses natatandaan niyo yung si Jesus ay dinala sa council. Pagkatapos siya inaccused ng maraming bagay, false witnesses. They spoke lies about Him. Okay. And the one who sows discord among brethren, God hates that. Ayaw ng Diyos, kinasusuklaman ng Diyos ang ganitong tao. Kahit na ba naman may kasalanan, pagkakalat mo na yung pagkakalat, sisiraan mo, at pagpalagay mo ng totoo na, sinasabi ko naman na hindi naman. Tapos, parang magpagtatanggol ang sarili mo. Etong issue. Anong mahalaga yung purpose ng God, yung church, anong mahalaga yung destiny o history? Oh. Alin ang mas mahalaga? Destiny or history? Destiny. Kasi, pagka pinahalagaan mo ng pinahalagaan yung history, historian ka, hindi ka na makakausod. Palagi na lang yung nakaraan ang lagi nasa mind mo. One thing I do, sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Marami pa tayong trabaho, marami tayong gagawin. Huwag na natin sayangin ang ating energy. Kaya pwede kang mag-sacrifice ng hindi totoo. Be authentic. Lahat kayo.
Kayong lahat na nandito. Maging totoo. Huwag man pleaser. Do your job with excellence. Why? Because you're doing it for God. Yun ating tinignan yung Matthew 25, natandaan niya. Nung gawin ninyo ito sa maliliit na ito, sa akin ninyo ito yung ginawa. Nung hindi ninyo gawin sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito. Hindi ninyo ito ginawa sa akin. Tapos, yung isa naman, sa verse 40, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen po. How about prayer? Can you pray na wala ka naman talaga, ang motibo mo yung iba? Sabi si James meron, James 4:3. Sabi rito, pwede ka talaga mag-pray nang hindi to. Kayo humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. So, pwede. Nakakapag-pray nang hindi totoo. Amen po. Kaya, ang pinakamahalaga ay motibo. At ang motibong ito ay ano? One word. Love ang motibo kasi yun lang ang requirement sa atin. That is the requirement of the law. The righteous requirement of the law. Yun lang. Sabi rito sa Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Therefore, pagka meron therefore, doon na po tayo Therefore, kaya nga, love is the fulfillment of that. Yun ang motibo. Ganda ng tinuturo sa atin ni Lord Kaya binabibili sa tinuturo ni Lord. Napakasimple lang. Amen po. Love is the fulfillment of the law. Love ang nagligtas sa atin, for God so loved the world. Love ang nagligtas sa atin. Sabi dito sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Isa-isahin ko ba kung ano yung law? Huwag hihipo, huwag gaganyan, huwag pipiesta, huwag kakain ng ganito, huwag kakain ng ganyan. Huwag hihipo, Diyos ang humihipo. Huwag kikibo, Diyos ang humihipo. Batas, Kulto yung sinasabi ko, huwag kikibo, Diyos ang humihipo, mga kung ano-ano. Di kaya dito, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sapagkat si Kristo, Tagalog, sapagkat si Kristo ang kinauuwian. Yung ginawa niya, ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Tinugunan na ng Diyos. Ang hindi nagawa ng kautusan, di ba, yun ang sabi sa Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Verse 4, tuloy natin. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Not through religion, but through the Spirit. Ayon. English. Okay. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So pag tinignan mo yan, ito, aanuhin na naman ito ng mga kulto at saka religious people. Bakit? Dapat espiritong nangunguna sa iyo sa lagi. So, sino 100% na ganun? Nakukuha niya ba sinasabi ko? Sino? Meron ba sa inyong isa man, taas ang kamay dyan sa inyong lugar dyan? 100% spirit ang naglilid sa iyo? 100%? Marami tayong nagagawa na a mixture of. Pero alam mo, because of the grace of God, hindi ko sinasabing huwag na tayong magsikap. Ang sinasabi ko, mga minamahal ng Panginoon, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Pinawalang bisa. Kayo yung mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan,
ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutan kaugnay ito, pinawi niya ang lahat ng ito, naipako siya sa krus. It is finished. It is the finished work of Christ. Ang mga born again, yung tunay ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, hindi niya iniisip na siya nakahihigit sa iba. Ang laging nasa isip niya, ako'y makasalanan din, kaya lang ako'y pinatawad. Yan ang laging sinasabi. Hindi niya sinasabing hindi siya nagkakasala, hindi siya nagpipinpoint ng kung sino ang makasalanan. Tinutulungan pang niya yung makasalanan para yon makapag-repent. Sasabihin niya, huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa kasalanan mo. Huwag mong isipin na nilimot ka ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Hindi ka pa ipinapanganak ay nakita ka na ng Diyos. At may maganda siyang plano sa iyo. Bakit ko nalaman? Yun ang sabi niya. Ako ang nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti mo. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, may magandang plano ang Diyos na maganda. Sa takdang panahon, kung hindi ka manghihinawa at manghihina, ikaw ay mag-aani na magagandang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi nasasayang ang iyong paglilingkod. Ang pagsiserve ay hindi sa pamamagitan ng tinatanggap. Hindi tayo mga upahan. Ang upahan, madaling tumakas, madaling umalis, madaling i-give up. Ang kambing is never satisfied kung saan siya man naroroon, hindi siya nasasatisfy. Naghahanap pa yan ng kung saan browser. Browse dito, browse doon sa internet, hanap ng mga exciting na doktrina, kakaiba, kagulat-gulat, kamanghamanghang, revelation, new arrival, new model, kung ano uso. Tapos, ituturo niya, hindi ba sinabi ni Pastor Geto, pero eto, tinan nyo Ako, di wow, ikaw na. Kaya, nakikita mo sa pananalita, merong pinapantayan, merong gustong abutin, merong gustong marating, ang pangalan niya. They will climb up para maabot yung nasa top, yung talbos sa ibabaw. They will just do anything to climb up on a tree. Wala akong nakitang tupa nung umakyat sa puno. Wala. Parang ayaw ng tupa. Ang tupa hindi nagtitake ng risk na gano'n. At saka ang tupa, nasisiyahan siya doon sa mga maliliit na sibol. Tapos, aanuhin niya pati ugat. Kayang-kaya niya ngipin niya yun, tapos bubunutin niya pati ugat. Ang nutrients nandun sa ugat. Kaya yung salita ng Diyos, nag-uugat. Yan doon ang nutrients, yung ugat, yung true meaning of the word. Yun ang mahalaga. Amen po. Kaya panalangin na ninyong patuloy, yung mga tupa, yung mga kambing na inilid ng kambing, nako, kapahamakan ang magiging bunga kung hindi sila magre-repent. At pag sinabi niyo ito, kung yun ay nagiging tupa na, magpapasalamat, pero pag yun ay nagalit, at tapos sinabi, siya ang kambing, siya ang yung, ako, naloko na usapan. Nagiging hindi magandang sitwasyon. Amen po. Nakukuha niyo ba ang ating lesson na tinuro ng Panginoon sa atin? Sa Revelation chapter 2, okay. Ngunit itong hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, sa English, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Okay, umpisahan natin sa verse 1 hanggang verse 3. Tingnan niya. To the angel of the church of Ephesus write these things, says, He who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. Hindi mo matansya. At sa Tagalog yan, hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao.
Lahat ng masasamang tao gusto mong atakehin, i-expose. Hindi mo matansya masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol. Ngunit sila hindi gayon. At natuklasan mo, silang pawang mga sinungaling. Nakaw. Yun. Natuklasan. Meron siyang manunuklas. Ang Ephesian Church ay manunuklas. Sa English translation. You cannot bear those who are evil. And you have tested them. You have tested those who say they are apostles and are not. And have found them liars. And you have persevered. And have patience. And have labored for my name's sake. And have not become weary. Walang kapaguran. Nang kakabahay-bahay. Talagang napakasipag. You have labored. Hindi ka napapagod. Kung titingnan natin, ito'y ideal. This is an ideal Christian. Nagigets niya ako? Pero this is one thing, nevertheless, sabi niya, I have this against you. That you have left your first love. Ang dapat pangunahin sa iyo ay si Kristo, si Jesus. Hindi mo gagawin yung ibang mga ginagawa mo alang-alang kay Jesus. Hindi mo atakihin ang mga tinawag ni Jesus. Hindi mo sisirain ang pananampalataya ng mga iniligtas ni Jesus. Hindi mo susunugin ang church ni Jesus. Nasang reason kung bakit siya inamatay sa cross ng Calvary. Isa sa alang-alang mo siya lagi. Kahit anong sipag, huwag mong iwan ang iyong first love. Kaya ang solusyon, verse 5, remember, therefore, from where you have fallen. Saan ba nagsimula ang lahat ng yan? Pero sa end time messages, napakarami nating matututuhan. Tapos makikita natin ng ating sarili. Natatouch ba kayo sa aking sinishare kanina? Na you are man-pleaser, you are defensive in your attitude, you don't have patience, you want things to be done your way. Nakikita niyo ba yan? Huwag kang titingin sa iba. Ang mahalaga, makita mo ngayon sarili. Di ba, isa sa verse doon, if you judge yourself, you will not be judged. Tatatandaan niyo yan. Kaya timbangin mo rin ang sarili mo. Anong motibo mo? Remember, therefore, from where you have fallen. Saan pa nagsimula ang lahat ng iyon? Repent and do the first works. Hindi ba dati-rati? Dati-rati. Ako'y laging laman ng puso mo. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Repent po, repent. Bumalik tayo dun sa pinag-ugatan sa umpisa. Sa kung saan ka nagsimula, where you have fallen, saan ba nagsimula ang rebellion mo? Saan ba nagsimula yung ganyang attitude mo? Remember, therefore, from where you have fallen. Sa Tagalog, ganun. Ganyan. Kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog. Doon ka bumangon, ha? Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Makita mo yung pagtitiis mo, sacrifice na ginawa mo. Hello, nandiyan ba tayo? Yung iba walang masyado eh. Pero ang marami kong kasama dito, nilimot talaga yung kanilang buhay, nilimot ang kanilang karir. Ewan ko kung ako'y influence ba ako sa inyo?
Yung may naka-influence sa inyo, kaya kayo ay ganun, o yun ay talagang bukal lang sa iyo, o na, na, na ano ka doon, na-touch ka rin doon na inilimot ko yung aking buhay, nilimot ko yung, kasi may bahay na ako doon tapos umuwi ako rito, kwarto na lang ang amin. Hindi bahay, kwarto na doon na lahat. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Gaano mo kamahal si Lord noon?